This is 8Try TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Try Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8Try Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8Try Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8Try Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga. Talagang kaka ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5 ituubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenan. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan at tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating landline
Ang numero po ay 412-0288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Tayo po ay napapanood sa 8 Right TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At pagsapit po ng alas 9, sabayan po tayong napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Laya na po si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo pagkatapos po ng ilang taong pagkabilanggo sa Veterans Hospital. Nakasalukuyan naman pong inaayos na rin para sa susunod na pasyente. Sa wakas po, makakalaya na si Gloria baka ngayong araw. Kasi ito sila Sereno, kesyo umalis na, hindi na ibaba yung kopya ng kanilang desisyon sa kaso ni Gloria Macapagal Arroyo na supposed to be pagkatapos nung desisyon, pag nakuha po yung dokumento, yung kopya, idadaan mo pa yon sa Sandigan, bayan, para iparnish sila ng kopya para makalabas si Gloria. Yan inaasahan kahapong mangyari pero hindi na po nakapaghintay yung mga maestrado kasi iba si Gloria, iba naman si Grace po. Diba? Ganun po yun natalo, tumaya yung Supreme Court kay Grace po Doon mo makikita na ang ating pong judiciary talagang sa ayaw nila o meron mang kumausap sa kanila o hindi na politiko. Yan pong judiciary natin nagpapa-impluwensya. Hindi sila nai-impluwensyan nagpapa-impluwensya sila, mga kaibigan. So ngayon, eto sa botong 11-4, binasura na po yung kasong plunder laban dito kay former President at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo tungkol po doon o kaugnay nung di umano maling paggamit ng intelligence fund na ang pera po galing sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayan, mga kaibigan. Kung ako kami tatanungin ninyo, huwag nyo na kaming tanungin. Dahil matagal na po naming sinasabi na itong si Gloria Macapagal Arroyo dapat nang pinalaya ito sa panahon pa lang ni Noynoy Aquino. Dahil nakita natin na wala namang umuusad sa paglilitis labang kay Gloria Macapagal Arroyo tungkol kaugnay nung kasong inihain laban sa kanila. Wala namang umusad Hindi naman nalitis si Gloria Macapagal Arroyo. Minsan, hindi nagkaroon ng pagdinig. Itininggal lang nila dun sa Veterans Hospital. Ang gusto ni Noynoy mabulok sa Veterans Hospital. Ngayon, nakita natin, ang batas, hindi naman kailangang maging Estilito Mendoza tayo para malaman natin na pagka ang isang tao inakusahan mo, kailangan mong litisin. Yun ang due process. Yun ang tinatawag na rule of law, mga kaibigan. Under the rule of law, yung due process. Ang nangyari overdue process ang ginawa kay Gloria. Di ba, ultimong si Amal Clooney, yung international human rights lawyer, di ba, nabagabag sa sitwasyon ni Gloria. Dinala yung sitwasyon niya, di ba, sa UN? Tapos nung narekomenda ng UN na palayain si GMA, hindi naman binaliit pa ng palasyo yung UN nun
Hindi nila, hindi kinilala. hindi kinibo. Mm-mm. Walang imik. Oo. Nag-exercise ng impunity. Mm-mm. Ngayon po, mga kaibigan, so, ang gusto nga kasi maliwanag na benggansa lang ang gustong mangyari ni Panot. Tayo noon, umasa, kaya naman natin binoto nung si Panot, hindi yung si Paul, ibang Panot ito. Uso, no? Oo, itong Panot sa palasyo dati. Kaya natin ibinoto nung una, akala natin, lahat ng magnanakaw sa gobyerno, pananagutin ito. Sa taong bayan, sa mga kasalanan nila, laban sa taong bayan. Ginawa? Namili. Nag-multiple choice ang mga damuho. Pinili lang nila kung sino gusto nilang paghigantihan. Bakit sila nagalit kay Gloria Macapagal-Arroyo? Dahil doon sa Hacienda Luisita? Hindi pa yon. Isa sa kinagalit nila, nung tanggalan ni Gloria Macapagal-Arroyo ng security, si Gloria, yung nanay ni Cory. Ni Panot, si Cory. Di siyempre, dating presidente, entitled yun Ngayon, siyempre, magagalit yun. Kahit naman ako. Pero, sa atin, ito sinasabi ko halimbawa man, ganun ang ginawa sa'yo. Ang kahit sino na nasa gobyerno o kaya, kuwang ka, presidente ka, opisyal ka sa gobyerno, wala kang karapatan para gamitin mo yung kapangyarihan mo upang gipitin lang ang kung sinong tao. Ngayon, kung siya may pagkakasala sa batas, dun mo siya panagutin. Hindi ho iimbento ka ng kaso. Ang daming kasong pwede mong isampa labang kay Gloria. Pero hindi yun ang ginamit nila. Humanap sila ng kaso, mga kaibigan, na malulusutan naman. Wala naman pala silang ebidensya. Sa madalit sabi, imbento yung kaso. Harassment lang. Hindi yung inaasahan natin na talagang ang magiging pakay nila, magiging misyon ng kanilang gobyerno. Di ba sabi pa nga ni Panot kung walang kurap, walang mahirap. Pagbaba niya sa pwesto, mas maraming dumaming mahirap dahil dumami ang kurap. Correct. Ayan po mga kaibigan. Unang-una pa lang PCS o yung ikinaso mo kay Gloria. Pagkatapos yung ipinalit mo, sobrang magnanakaw. Di ba katakot-takot ang pagnanakaw na ginawa dyan? Nung mag-asawa? Pati asawa nakikialam, di naman siya yung opisyal dyan. Siya yung nagmaniobran. Tapos nag-file ng plunder kay Gloria, yun. Yung nakinabang sa PCSO na nakaupo na sila. Sino yun? Si Danny Lim. Di ba isa si Danny Lim pala sa nag-file ng kaso? Sa Carissa Hontiveros. Ang daming pwedeng i-file na kaso kay Gloria, katulad nung anomalous deal sa Channel 13. Ang laki-laking ang laki-laki ng nagdudumilat ang ebidensya ron kahit walang dokumento, magtataka ka. Paano na ibenta yan? Mga kaibigan, ano ginawa? Inabsuelto ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Mga kaibigan, ngayon si Gloria, para din si Enrile. Hindi pa nga nakakalabas ng ospital, wala nang neck brace. May himala. At naglalakad na ho siya ng walang wheelchair. Biglang gumaling Malakas pa pala sa kalabaw. Di tama rin tayo noon. Tama din ang sapantahan ng publiko na lahat ng mga nakakasuhan sa gobyerno nagkakasakit. Pero pagka pinayagan ng Korte Suprema ng mga doktor of Medicine na maestrado ng Korte Suprema, sila na ngayon na nagsasabi na ang tao may sakit si Enrile, pinayagan. Si Enrile, walang absent sa hearing Sa mga hearing ng Senado, sa mga function ng Senado Pero sinabi nila, kaya pinayagan makapagpiyansa, kuwan daw, mahina na katawan, may sakit na, tsaka matanda na. Bagay na ginamit nilang basihan para palayain na wala pare-pareho sa batas.
at nagbabaliwala pa sa kasong plunder. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito, balikan natin si Gloria Macapagal-Arroyo na isa ng Malaya. Sangayon naman tayo dyan Oo. Sa pagpapalaya kay Gloria. Hindi dahil sa wala siyang kasalanan. Marami siyang kasalanan pero hindi yun ang hinanap Hindi ba? Ang hinanap nila yung walang kakwenta-kwenta Yung wala silang ebidensyang Oo. winigas ng tao yung pondo. Ngayon, hindi pwede yun Sabihin man natin na ayaw natin kay Gloria. Kaya nga naiboto natin si Pinoy Bakit? Ang pagboto noong kay Pinoy, epekto yun ng galit ng taong bayan kay Gloria. In the same manner na yung pagkakaboto natin kay President Duterte, yun epekto rin ng pagkamuhi ng tao kay Pinoy at saka dun sa mga kasama niya na kumandidato rin. Katulad si Binay. Kasama nila yan Ngayon, yan ang resulta si Duterte. Dun sa panahon ni Pinoy, kaya nga natin siya ibinoto dahil sabi niya, pag walang kurap, walang mahirap. Tuwid daw ang daan dapat. Dito tayo, sabi niya. Yung pala. Sa tuwid na daan. Yung pala, sobra ito. Mas magnanakaw pa ho pala yung mga naupo dyan. Ang katunayan yung mga magaling magnakaw sa panahon ni Gloria, yung panilagay nila Yun na naipwesto ni Pinoy At saka sa panahon ni Gloria, 2010 ang budget noon, national budget, 1.something trillion. After 6 years, pagbaba ni Noynoy, 3 trillion mahigit. Pero mas marami yung naghirap. Hindi, alam mo kasi, yung budget, katarantaduan yan. At nag-iwan pa siya ng mas maraming utang. Kung talagang pananagutin sila, lahat sila mananagot. Bakit? Kasi po, yung budget, nagiging masama lang yan kapag ka nabuko. Pag nabuko, tsaka lang magsasalita yung Senado. Hindi ba? Kaya nga tayo may Senado para magkaroon tayo ng check and balance. Kaya nga tayo may Kongreso dahil yan check and balance ng gobyerno natin. Para yung tamang, bakit? Kasi pinapayagan ng ng legislative alangan namang hindi nila alam yun. Bakit? Kasama silang paparte dun sa sobra-sobrang pondo na inilalaan na budget ng gobyerno taon-taon. Kaya yun, conspiracy yan mga kaibigan, dito kay Gloria, conspiracy rin ang kinaso kasi plunder. Yung kasong plunder, hindi pwede pala yun pagka yung kahit nagnakaw ka ng, di ba sa kasong plunder ang kinakasuhan yan, kailangan ng ninakaw mo, 50 milyon pataas. Pagpababa, hindi plunder ang kaso mo. Ang kaso mo lamang ay malversation, anti-graft. Ngayon, eto ho. Pagka po yung plunder, 50 million, makakasuhan ka ng plunder kung yung pagnanakaw mo ng 50 million, may mga kinasabwat ka. May mga nakipagsabuatan sa'yo. May mga kasama ka na nakipagsabuatan sa'yo. Yun ang plunder. Conspiracy. Ngayon, kaya ho na-dismiss ang kaso labang kay Gloria Macapagal-Arroyo dahil yung supposed to be kasabwat niya, supposed to be kasabwat ni Gloria, pinayagang makalaya Nakapagpiyansa lahat. Nakapagpiyansa lahat. Bakit papayagan? Kasi mahina ang ebidensya. Dapat kung mahina ang ebidensya, babagsak yan, hindi sa plunder. Dapat yan, sa malversation, bumagsak yan. Kaya, ito hong paglaya ni Gloria, pagpapalaya kay Gloria,
wag na kayong magtaka. Hindi ka taka-taka yan. Kasi batas yan eh. Kahit nga hindi ka abogado, dapat magalit ka sa ginawa ni Noynoy kahit galit ka kay Gloria sapagkat hindi nila sinunod ang rule of law. Hindi nila sinunod yung tinatawag na entitlement ng isang tao under the due process of law. Karapatan ng tao yun eh. At yung meron pang isang karapatan ng isang akusado, ano yun? Yung right to speedy trial. Hindi ba? Denied din siya doon. O, dininay nila yun eh. Ay dapat ang paglilitis, maging mabilis yan, tumakbo yan ang ayon sa proseso. Eh hindi eh. 5 taon, ano? 5 taon. Naka-steady eh. Pwede ba yun? Parang ano siya, Ano preserved. Di gagawin sa ibang tao yun. Gusto nyo ba yun? Kakasuhan ka, halimbawa, inimbento pa yung kaso sa'yo. O, ikukulong ka tapos di ka lilitisin. E di, mabubulo ka sa bilangguan ng wala kang kalaban-laban. O, mga kaibigan, kaya, kahit ayaw mo kay Gloria, kahit galit ka kay Gloria, yun yung sinasabi natin. Sa panahon natin ngayon, kahit na ang ibinoto natin ay si President Duterte, huwag tayong pumayag. Kapag ka ang rule of law ay sisirain. Mga kaibigan, hindi ko mo galit ka sa isang tao, galit ka na dyan. Kamukha nung ginawa nyo kay Laylay Bilbil de Lima. Na inilagay ninyo yung video. Sabi nyo si Colanco, hindi naman pala siya yun. Si Alfred Vargas. Mahirap po yun eh. Kasi, hindi ko mo, buwisit tayo dyan kay De Lima, at dahil yan talaga naman certified na walang hiyari naman talaga yan, mga kaibigan, hindi ko mo galit tayo dyan, tama na gagawin natin. Kahit masama, kahit hindi totoo, ibibintang mo. Di ba? Mga kaibigan, yun ang huwag niyong papayagan. Yung tama, tama yun. Yung mali, mali yun. Hindi pwedeng yung mali, kilalanin nating tama kahit mali. Hindi rin pwede yung tama, yung mali, gagawin natin tama. Mali yun. Kaya dyan nagkamali talaga Sandigan Bayan Sinabi nila malakas ang ebidensya Ang sabi ng Korte Suprema, hindi malakas, mahina ebidensya nyo. Ganun. Kaya yan, na-technical sila, absuelto sa plunder, hindi na pwedeng akusahan uli yan. Magkakaroon ng double jeopardy. Sa parehong kaso? Oo. Hindi na pwedeng buksan yung double yan. jeopardy, applicable lang yun sa magkaparehong kaso. Oo, yung kasong yan. Kakasuhan nyo na naman yan sa ibang kaso na naman. Ibang kaso na. Oo. Ganyan. Halimbawa, inakusahan ka sa pagpatay ng isang tao, pinatay mo si Judas. Ngayon, naabsuelto ka. Absuelto ka na, hanggang itaas. Hindi, pero yung double jeopardy, kung lilitisin ka, doon din sa kaso na yun, hindi na pwede. Ganun yun. Pero kung merong ebidensya na bago, pwede, pagbago. Ayan. Ngayon, pero may prescription ng batas Ano? kung hanggang kailan yan. Alam ba, 15 years, hindi mo na pwedeng buksan uli. Ganyan. Pero yung tungkol sa corruption, walang prescription yan Malibang nahatulang ka na, nagkaroon na ng desisyon. Yan ang kaibahan yan So, nangyayari po ngayon, dahil sa katarantaduhan sa judiciary natin, yung batas, hindi natin pinakikinabangan. At ang masama, nagiging ridiculous ang batas. Yung plunder, sino ba na-convict dyan? Si Erap. Si Erap, convicted yan. Si Erap pa lang ang nakukonvict sa plunder. Pero ang masama, mga kaibigan, yung plunder nawala ng ngipin. Kaya bali wala na rin. Magkakasok ka pa ng plunder ngayon. Wala na yan Ang madidiin lang sa ganyan, yung mga maliliit. Halimbawa, yung kasabwat
Pero yung malalaking tao, baliwala na yan kasi ang dami nilang binibigay na kwan Tingnan mo ito sila Lacson, nagsalita, in-interview sila. Nagbibigay, kinukunan sila ng kanilang mga opinion tungkol diyan sa kwan, sa desisyon ng Korte Suprema na palayain si Gloria. Ano ang kanilang opinion? Ang sabi, sang-ayon sila kasi daw si Arroyo had suffered enough. Nagdusa na raw. Hindi yun ang katwiran. Ang katwiran dapat nilabag ang kanyang karapatan under the law. Yun ang talagang basis kung bakit dinisisyonan. At wag tayo mag-apply dito ng sinasabing she had suffered enough. Wala yun. Wala sa batas yun. Walang batas na gano'n. Kamukha doon sa kaso ni Enrile, plunder din yun. Pero ano ang ginamit na, ang plunder kasi walang piyansa, di ba? Ngayon, bakit si Enrile nakalaya? Tapos yung mga ibang pareho din ang kaso niya, katulad nila nasa kulungan, di ba? Kasi nga po, plunder ang kaso nila. Ba't si Enrile binigyan ng kwan? Ang katwiran ng Korte Suprema, binaluktot nila yung katwiran. Tignan ninyo Ang sabi nila, hindi naman sila doktor Pero ang sabi nila, si Enrile raw matanda na. Anong batas na nagsasabi pag matanda ka na? Kailangan bigyan ka na ng piyansa. Kumakasuhan ka ng plunder. Isang kaso na hindi pwedeng piyansahan. Pwede lang yung humanitarian consideration, di ba, sa mga presidential pardon, sa commutation of sentence, di ba? Ina-apply din yan doon sa mga... Hindi, yung kay Enrile muna, ginamit ng, ng Supreme Court, bukod sa matanda, mahina na raw, meron daw itong karamdaman. At binibigyan pa nila ng salita, yung tao. Hindi naman perception ng tao na si Enrile may sakit. Pinalilitaw nila, pinaniniwalaan ng publiko, si Enrile may sakit. Kasi wala namang naniniwala na may sakit. Katulad kay Gloria na nakakulong, wala namang naniniwalang may sakit yan meron naman. Kasi inopera yung niya ang dali naman palitawin ng opera Slicein lang kita sa balat Tatayin ko naman niya, meron namang kuwan yan Meron talaga siyang diferensya doon sa spine niya, talagang inopera siya. Hindi. Kaya inopera si Gloria, hindi dahil sa sakit. Hinahanap nila, baka doon nakatago yung dinambong sa likod. At hindi yun ang pinagbatayan ng Korte Suprema. Ang pinagbatayan dyan, yung due process. Yung right to due process. Hindi nasunod Ang sabi kasi yung batas ang pinagbatayan. Ang una niyan kasi, hindi sumagot sila Estelito Mendoza doon sa akusasyon Ang katwiran niya, hindi namin sasagutin yan. Ang nag-file sila ng demurrer of evidence. Yung ebidensya nyo mahina. Pero sabi ng Sandiga ba, hindi, malakas ang ebidensya namin, kaya inakyat sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, tama, ang panig ni Gloria, mahina ebidensya nyo, kaya absuelto yan. Yun, ang nangyari dyan. Ngayon, huwag niyong pakikinggan ito. Sabi naman si JB. Si JB? Si Balot. Ano naman? Yung anak ni Erap na nakademanda rin. Si Bonjing. Ito kaya niya sinasabi to para siya kaawaan din. Ito daw pagpapalabas kay Gloria for humanitarian reason. Talagang tunggak ito, no? Basihan ng Korte Suprema yun. Hindi ba niya, nabasa niya ba kahit yung yung statement lang nung Hindi, positive portion lang. Nakalagay na dun malinaw na Bakit niya sasabihin yung humanitarian? Saan niya nakuha yun? Hindi, nagkakabit sila lang kung ano-anong opinion na wala namang kaugnayan sa desisyon. Puro mema ito. May masabi lang. Nag-i-interpret nang wala namang i-interpret. Para pagka sila na-demanda, yun ang i-apply mo sa kanila. Humanitarian reasons. Nagnakaw ka? Nagnakaw ka na, gusto mo may humanitarian ka pa? Kwan?
Maawa pa sa'yo tao. Kaawaan ka dahil nagnakaw ka. Human ka naman. Ngayon, dahil sa kinakaawaan ka, magnakaw ka ulit. Kasi naaawa Tuloy mo naman pag siya. nanakaw mo kasi nakakaawa ka. Kung isang beses ka lang magnanakaw. Ano to, no? Iba tiwarik yung utak, no? Tiwarik. Wala na, daig pa nito nagsabu eh. Luton-luto na utak nito eh. Kahit bata, tanungin mo O halimbawa, nagnakaw si yung kalaro niyan. Maaawa ka ba sa kanya? Sa Kaya bata, hindi yung kasamaan ng tao na nagiging masama ugali pagka nagiging addict sa droga, hindi lahat eh. Oo. Meron din na isang dahilan yung values na natutunan mo sa magulang mo, sa pamilya. Sa bahay Paano niyo. ka hinubog sa bahay ninyo? Oo. Yan, maging abusado ka. Lalo na pag nalagay ka sa kapangyarihan, abusuhin mo yung mga taong bayan na tanga dahil binoto ka. Masama pa sila dahil binoto ka. Nakita mo yung tatay mo na ganun. At ang pinakabayad sa kasamaan mo sa pagboto ng mga magnanakaw, pagnakawan mo sila, pagsamantalahan mo sila. Yan ang tamang values na natutunan nila para sa kanila. Kaya, kung tutuusin mo sino ba mas masama? Yung mga nagnanakaw na yan, yung mga drug addict. Mas masama ito Kasi kung mamirwisyo yung drug addict, pa isa-isa lang Sarili lang nila, pamilya lang nila. Ang pinipirwisyo nitong addict sa pagnanakaw, pandarambong, buong Pilipinas. Wala naman tayong kinalaman sa kanila. Ibig ko sabihin, mga kaibigan, yung mga addict, gumagawa lang ng krimen, pag may kinalaman sa kanila, sa gagawin nila. Saka pag nakatira. Ito, hindi naman nakatira Iba yata tinitira nito Tinitira yan, hindi nakatira. Baka tinitira nito, kuwan Pera. Ayan. Hindi. Saka Katol. iba pa. Katol lang sinisinghot niya. Lintik ang mga nito, pati si Lacson, suffered enough daw. Akala mo si Misayanik ang Saka mga... ugok no? Kunyari, may mga konsensya kung magbigay ng opinion. Nilalagay niya yung premise ng pagpapalaya kay Gloria na nahatulan at pinardo na lang. Parang gano'n ang dating sa kanya, no? Oo. Para ba sinabi total, napagdusahan Oo. Yun, para ba may... Hindi naman yun ang issue. Ang Hindi issue, yun sinabi. inosente yung tao dun sa Malinaw kaso. yun. Oo. Kaya siya inabsuelto, hindi dahil nag-suffer na siya na matagal siya nakakulong. Aba, hindi. Yun ang paniwala ni JB. Alam mo, sabi niya, meron daw siyang reservation. I-reserve Sa kabila nito, yung dapat daw, makalaya na nga kasi for humanitarian reason. At pero meron daw siyang reservation. Sinabi niya na, kung bibigyan ng absolute acquittal, magkakaroon naman ng masamang yun, impresyon o signal. Maghatid ng masamang sinyalis yun at mensahe sa mga tao na si Gloria walang ginawang krimen. Ang gulong magsalita Ang bobo to, Ibig niya sabihin, awa lang ang dahilan sa pagpapalaya, pero may krimen si Gloria. Bakit? Justice ka ba? At saka anong absolute acquittal ang sinasabi niya? Walang termino sa batas na absolute acquittal. Absolute pardon. Pero acquittal, absolutely. Baka ibig niya sabihin, ito kasi final na Oo. and executory. Hindi mo na siya pwedeng kasuhan Ayun, yun dun ang sa yun sa ganon. ganung Ito pa, sabi. issue, Ito, ewan ko kung di kayo himatayin Baka teka, kakapit lang ako, baka mahulog Oh, ito ako. sabi Sige, niya. sige. Sabi ni ni JB, si Balot. Ang gobyerno niya dapat ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa plunder para malipol yung corruption. Ay, ang sarap Ba't di ka mahuhulog dito? Siya ito may kaso. Hindi. At saka yung tatay niya. Yung kapatid Poster niya. boy ng Hindi, plunder. baka galit. Tapos, Kikinggoy talaga. yung nanay niya nga mismo, may kaso rin yun Napolis sila lahat, diba? Hindi ba? Si Jinggoy, di ba? Ngayon sabi niya, Dapat daw ipagpatuloy yun para daw laban sa plan
planter, ha? Ba't di mo sinabing pati malversation? Ba't di mo sinabi yung tatay mo convicted Hindi, plunderer? tsaka gusto niya matuluyan talaga si Jinggoy. Dapat daw, pagpatuloy yan. Hindi kasong plunder siya. Akala siguro ni JB, yun lang yung magiging kaso niya, no? Hindi pa siya nakakasiguro doon. Eh kung kasuhan din siya ng plunder sa iba pang mga anomalous doon, transaction sa San Juan. Si Lacson naman, ha? Even for purely humanitarian consideration. Kahit daw pa yan, humanitarian consideration. Puro pa nga ang sabi niya, Puro. Ayaw niya namihalo. Ayaw niya yung awa na hindi puro. Purely ang gusto niya. Ayaw niya namihalo. Sumasakit ang bangs ko dito sa mga senador natin. Niya, kahit sa kaya ako, ipin ang sumasakit sa akin. Kahit sa pagiging makatao lang. Dapat daw pinakawalan talaga. I support the Supreme Court's ruling, sabi ni Lacson. As I have repeatedly said, paulit-ulit na raw niya sinabi, while I will never forget who they are. Kahit daw hindi niya makakalimutan kung sino itong mga tao ito. For the past 9 years, under administration, living or dead. Sabi ni Lacson. Kunyari pa siya, wala siyang hinanakit na magiganti. Laban sa mga taong galit siya. Sinasabi niya lang, ba't mo sasabihin yun? Ha? Hindi naman personal lang sinasabi sa yung, kinukuha sa yung opinion Yung kinukuha sa inyong opinion tungkol sa batas, mambabatas kayo As senator. Dapat, ang sinabi ninyo, tungkol sa plunder. Kasi, ang nagsabatas ng plunder, kayo Ano ang masasabi ninyo sa naging ruling ng Supreme Court sa kaso ni Gloria sa kabila na merong kasong plunder? Hindi nyo pinaliwanag Sa humanitarian kayo nagpunta Hindi naman yun ang issue dyan. Dapat ininterpret ninyo yung interpretation ng mga nagsabatas niyan. Kayo yun Yung sa plunder. Ano magiging epekto ngayon ito sa ginawa niyong batas? Meron ba dapat na amyendahan dyan para mas lalong maging matatag, magkaroon ng ngipin ang kasong plunder? Kasi baliwala na yung plunder Dapat ang dapat na sinabi dyan nila. Naaayon ba? Hindi, sa susunod, kung magpa-file kayo ng plunder case, yung matibay yung ebidensya. Yan, nakasan nyo. Oo. Nakasan nyo ang para hindi kaso. nag-aaksaya ng panahon yung gobyerno, hindi naman nakukulong yung tao ng matagal, tapos yung pala maa-abserto dahil mahina yung ebidensya. Tsaka tinanong sila, yung plunder, ano masasabi nyo? Nasunod ba yung tuntunin sa batas tungkol sa plunder dyan sa naayon ba ang desisyon ng Korte Suprema ron? Di ba? Hindi. Puro pansarili, nagpapaano Para napaka-importante ng damdamin nila. Akala mo ba? Personal nilang damdamin. Di ba yun ang sinasabi ko? Akala mo to si Lacson, at saka itong mga hinduropot na may kaso pa naman, alam mo unang siraulo dito, yung mga dyaryo Yung reporter ng dyaryo. Ang dami mong kukunan ng interpretasyon, yan ang kukunan mo, ng reaksyon. Hindi ba? Plunderer yan. Ano ba? Gusto mong palabasin? Iniinsulto mo sila o ano? Nagre-report ka ba talaga o nang-iinsulto ka ba o ano? Nangingikil ka? Tapos alam mo dyan, may kasunod dyan, kukunin naman yung panig ni Arroyo. Tungkol doon naman sa mga naging reaction ng mga yan. Walang katapusan. Di ang daming magbibigay. Ang gusto kong ng reaksyon. Ganun na reporter. Ang gusto kong makuha Gusto nila mahaba yung takbo ng Gusto kong makuha reaksyon si Erap. Ayun nga sasabihin ko sana Tanungin mo. Sino ngayon ang mas marangal sa inyo ni Gloria? Ayan Yan ang sinasabi ko. Ngayon ito, si Gloria, nagmamadali ng makalabas yan, syempre. Oo, naka-impakin Iba yung sasabihin mo, kahit ospital lang yan, iba yung nalalanghap mo yung nakakalabas ka. Bantot ng environment sa Metro Manila.
Di ba? Kahit mabantot yan. Kahit siya Masarap lang hapin yan. Makakalaro na niya yung mga apo niya. Tsaka ay lalo na, natatandaan nyo ba nung araw sabi ni Gloria, tinanong siya how is your sex life? Sabi ni Gloria, Bata pa siya nun. plenty, di ba? Ngayon, mas plenty yan. Di ba yung preso, di ba? Yung preso ng lalaki, pagka matagal na ako nakawala yun, ako. Lintik po yan. Delikado yan Kahit palda lang ang makita. Para kang ano dyan. Pag nakakita ng babae, kawawa yung babae. Kawawa. Para sinukahan ng aso Hindi pa nakakalapit. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Diba yung yung matagal na... Ayun na. Ako naman Alam mo si Gloria, Ah. ano yan TNT yan Ah. Tigang na tigang. Oh. Ayan, O kaya sa sa Sona, yan ang magiging center of attraction. Bubulwak doon, yan. Gloria. Sigurado, bubulwak yan. Oo, sigurado yun. Yung kaligayahan, bumubulwak yan Alam Alam mo naman yung lupa, pag Yung tuwa. matigas na matigas, Oo. busan mo ng tubig, Oo. puta nagkakrak umaalma, ganon. Hindi Pag naman masyadong- tubig ang ibubuhos dyan. Yun na nga parang ganon. Ngayon po mga kaibigan, yung kaso ni Gloria Macapagal-Arroyo, walang pwedeng makapagsabing hindi siya pwedeng lumabas. Yung eto sa simpleng common sense lang. Kaya nag-aral kayo, kaya hindi kayo nag-aral, di ba yun ang sinasabi natin, dapat palayain niyo si Gloria. Kasi nakakabuisit Nung una, gusto natin makulong pero yung ginawa nila, mali. Nung nandun na tayo sa kinasuhan na si Gloria, dinampot na. Binabanatan ko pa nga, nagparally pa nga ako sa harap ng DOJ, namuno ako ng rally sa pagkondena dyan kay De Lima dahil sa delay ng pagpapail ng kaso labang kay Gloria. Wala man sa maipail na kaso Isa yun sa issue Noong umpisa. Dahil sa dahil ang tawag nito, si De Lima, naglingkod din kay Gloria. Yan ang human rights. Sandali, si HR niya. Di ba, nalagay din yan doon. 2 taon. Ngayon yun nga kaya kinukundina natin yung hindi sampa ng kaso labang kay Gloria. Kasi nung bago mag-eleksyon, ang daming sinasabi. Labang kay Gloria, di ba? Galit na galit nga tayo. Yun nga dahilan, ba't natin binoto si Pinoy Akala natin, matino ito Akala natin, hindi kukuha ito na magnanakaw. Nung maupo yung galing kay Gloria ang magnanakaw at magaling magnakaw doon, kinuha rin niya Hayop 10. Pagkatapos yung kunyari, mga magnanakaw sa panahon ni Gloria, walang nangyari sa kaso Ngayon na lang pinagsasampan nito si Carpio Morales Sa totoo niyan, duda rin ako dyan kay Carpio Morales. Mga kaibigan, Jesus Mariosep, hindi ba nila alam? Ngayon, kinukundina nila yung decision ng Korte Suprema. Yung sinabi ni Laila de Lima ngayon. Ano sabi ni Lola? Ang sabi niya, hindi niya karapatan ng Korte Suprema yan. Hindi trier of facts ang Korte Suprema. Sandigang bayan lang. Mali yun. Kasi ang binigyan ng desisyon doon ng Korte Suprema, yung interpretasyon ng Sandigan Bayan. Ng Sandigan Bayan doon sa demurrer of evidence. Ano ba yung demurrer? Ibig sabihin, mahina ebidensya Kaya hindi dapat ituloy yung trial. Yun ang sabi. Ngayon, ang interpretasyon ng Sandigan Bayan, malakas. Kaya nagbigay ng interpretasyon ng Korte Suprema, hindi malakas, mahina ebidensya talaga. Dahil kung malakas nga, nagkaroon ng paglilitis. At saka, nagkaroon ng tuloy-tuloy na paglilitis. Wala nakatengge. Anong katarantado? Dapat nga, demanda kayo Oo. Parang gano'n ang gagawin. At saka dapat lahat ng may kinalaman sa ganyan. Kasi, hindi natin pwedeng konsintihin ang mali. Huwag natin kukonsintihin yan. Hindi ko mo ang involved dito si Gloria. At tayo, ayaw natin kay Gloria. Hindi pwede yun.
kailangan yung batas ang manig dito. At pag walang nanagot dyan, kayong mga pangkaraniwan tao pwedeng gawa ng ganyan. Kaya nga hindi natin dapat pahintulutan yan. At saka yung plunder Hindi si Gloria ang pinapabura natin. Ang pinapabura natin yung rule of law. Ang sabi diyan kasi, sentido common lang, bakit niyo sinabing malakas ang ebidensya, conspiracy? Pinakawalan nyo na yung iba, pinayagan nyo magpiyansa. Kung conspiracy yan, lahat yan, di mo dapat payagan. Kasi yun ang sinasabi sa sabwatan niya para magkaroon ng makapag-build up ng isang plunder, ang isang pagnanakaw na nagnakaw ng 50 milyong pataas para maka-build up ka ng kasong plunder at hindi yung malversation lang. Kasi kung siya lang nagnakaw niyan hindi naman niya kayang gawin yung mag-isa. Hindi. Kung halimbawa nga, isa lang, ano yung hindi babagsak sa plunder yung kahit na bilyon pan ang ibinulsa niya. Kung wala naman siyang kasabwat. Ngayon, kung sabwatan yan, 50 million pataas, plunder yan. Kung hindi, babagsak ka sa malversation, anti-graft. Graft and corrupt practices. Mga kaibigan, ngayon yan ho, ano sabi? Yun si Gloria, hindi ko mo ayaw natin, babaliwalain natin ang hustisya. Masama po yun. Doon masama pag-iisip ng mga Pinoy, yun ang dapat na depekto ng Pinoy, ng mga Pinoy, na dapat iwasto. Yung malimpaniwalang ganon. Kaya hindi nagiging dito, ang nangyayari, nagkakanya-kanya tayo. Ang nangyayari dito, paramihan ang maniniwala sa'yo. Hindi pwede yun. Kung ano yung batas, yun ang dapat tayo pailalim lahat sa batas. Batas ba yung buluking ka sa kulungan? Tinuturing mo ng kulungan yung kahit ospital yun dahil sinasabing siya may sakit. So halimbawa, pag binweltahan yung Sandigan Bayan Justice, halimbawa. Parusahan sila. Di ba? At saka ang bebeltahan dyan, yung mga nagsampan. Ito, titignan ko galing ng mga abogado. Ako, magpapail ako ng kaso Kukonsulta ako sa abogado. Nakaparusahan niya yung ombudsman. Tsaka sino magpaparusa ngayon? Yun ang problema natin. Impeachment yun. Impeachment, di ba? Yan, mga kaibigan. Malamang ma-impeach itong mga punyetang ito. Kasi kung pinayagan mo yan, nagtagumpay sila dyan, magtatagumpay yan, lalo sa pangkaraniwan tao. Pero ang tingin ko dyan, Hindi ko naman makaka-afford na kumuha ng abogadong kalibre ni Estelito Mendoza, di ba? Pero halimbawa nga, na mahinahing kaso nung yung isinampa, halimbawa, ako yung complainant. Hindi ko naman kasalanan yun Kasalanan yun ng Sandigan Bayan dahil tinengga nila. Hindi nila pinairal yung proseso. Hindi tinengga yun. Kaya lang nabimbinangus yun dahil nga yung style ni Estelito, naghain siya ng demurrer of evidence. Kasi kahapon sa timeline. Tapos nakiakit sa Korte Suprema yan, doon tumagal ng konti. Ang sa timeline kasi mula 2012. Ang problema naman, ang inaksyonan lang ng Sandigan Bayan 2014 ang na. Ang mabigat ito, pwedeng si Dilima, ang tatanda mo nung aalis yan, pinayagan ng Korte Suprema umalis. Sa electoral sabotage doon pwede siyang balikan ni Gloria. Pwede siyang balikan ni Gloria yun. Diba? Kasi na-dismiss yung kaso niya. Oo, pinayagan ng Korte Suprema umalis yan, pinigil ni Dilima Walang court order. Yun ang sinasabi si Gloria pwede mag-file ng kaso sa Sandigan Bayan. Laban sa justice. Oo, yun nga. Ng mga Sandigan Bayan. Kasi yun ang nagpatagal Oo. Impeachment ang mangyayari doon. Kaya nga. Ngayon ano sabi dito? Yung kaso, mga kaibigan, di bali makakalaya na si Gloria, Ngayon, malaya na si Gloria. Kahapon pa lang, wala na yung neck brace. Kanyang pinakikitang ebidensya na may sakit siya. Hindi, kala niya posas yun Parang posas, inalis na.
Ngayon, paano ngayon yun? Yung may sakit naman, na ginagawa mo namang yung ginagamit mong dahilan, ang hindi totoo na may karamdaman ka, kamukha si Enrile. Hindi lang naman si Gloria. Si Enrile, ginawa. Lahat naman di ba yung si Joke Bulante? Hanggang sa nawala na yung kaso nun? Si Gloria naman, hindi niya ginawang dahilan niya sa ano niya dyan. The mirror of evidence naman hindi. yan. Talagang ang pinag-usapan doon yung due process. Ginagamit ni Gloria yan kasi para makakuha ng public sympathy. Di ba sympathy yun, yung ginagawa ng Supreme Court na may sakit yan, hindi na matanda na yan. Simpatya ang ginagawa nila para humakot ng simpatya wala naman sumisimpatya ron. Sila lang nagsasabi nun na alam natin na niya, alam naman ng publiko na mahina na si Henry, may sakit na yun. Paano nalaman yun? Hindi naman na kami doktor para malaman yun. Kayo lang nagpapanggap na doktor, hindi naman kayo doktor. Hindi naman man lamang ninyo kinonsulta yung mga manggagamot para magkaroon kayo ng basihan na kahit na nagbayaran naman lang sana kayo, sinuhulan nyo yung doktor. O certifyan mo si Enrile. Malaking pera ito. Sabi nga nila, hindi mga doktor yan ang gods of Padre Paul. Parang ang nangyari, sinuwapang yung pera. Pati doktor, ayaw nilang maanggihan. Ayaw nilang maambunan. Gusto nila, kanila lang ang pera. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Dadaluho si sabik na si Gloria. Nung nakakulong, ang sabi ni Gloria, magpapagamot siya sa ibang bansa. Humingi siya ng Nung permiso. Noong 2011. Kaya nga, humingi siya. Tsaka kaya nga lagi nilang ginigate yun. May sakit na niya si Gloria. Payat na niya. Mukha na niyang matanda ro na. Kuluntoy na. Baka mamatay na yan. Mga kaibigan, nung makakalabas hindi na magpapagamot. Ang unang nasa isip ni Gloria, makabalik daw siya sa trabaho at saka maka-attend sa kauna-unahang SONA ni President Duterte na gagawin. Kailan ba yun? 25. Sa Lunes. Sa Lunes. Ngayon, mga kaibigan, sa Lunes po. Okay naman yun kasi unang-una, acquitted ka. Pwede kang humarap doon, i-display mo pagmumukha mo ron. At congresswoman ka naman. At saka, ang masama, si Era papuntahin doon kasi may may parang protocol. Yung mga dating presidente daw. Pinapupunta sila sa mga okasyon. May mga okasyon na kinukonsider ang presence ng mga former president. Ngayon, si Gloria, pwede kasi hindi naman siya nakumbik. Ang totoo niyan yung ibang okasyon, dapat nando si Gloria Kasi hindi siya convicted Hindi ba pagka nakakulong ang isang tao, tignan mo yung sila Bong Revilla, tignan mo yan sila Jinggoy. Pag gusto lumabas, kunyari masakit ang ipin. Binibigyan naman ng pinapayagan. How much more yung function, mga kaibigan, na kailangan ng presence nila doon sa okasyon. Halimbawa, inauguration ng bagong presidente, talagang iniimbitahan yung mga dating presidente, di ba? Yung SONA, ganun din. Iniimbitahan yung mga dating presidente. O di dapat, kahit nakakulong si Gloria ngayon, hindi pa pinalalaya ng Korte Suprema, mga kaibigan, dapat siyang imbitahan doon. Bakit? Hindi pa siya nangahatulan Baka naman inimbitahan, si Gloria lang mismo ang hindi nalang dumalo. Hindi siguro. Wala tayo narinig Kasi, kasi binabanggit yan Kasi kailangan niya pang humiling ng permiso sa Korte. Kailangan humiling. Justified. Justified reason yun. Baka siya mismo na ayaw. Palagay ko hindi. Kasi babanggitin nyo kung inimbitasi. Ikaw si Pinoy, imbitahin mo si Gloria? Yung ginawa mo kay Gloria yun, imbitahin mo si Gloria. Ay, sus Mariosep, magtataka kayo.
Bakit si Erap iniimbita? Convicted na yan. Supposed to be, tinalupa na ng ano yan ng kanyang titulo yan Tinatanggalan ka na ng titulo. Pag sinabing convicted ka, yung pangkaraniwang hold-upper na convicted at saka ikaw, pareho kayo na convicted. Iisa kategory nyo. Tapos iimbitahan ka sa function. Meron pang ang function, mga diplomat Mga world leader. Si Obama nga Pinapunta si Erap doon Di ba? Bakit pinapunta si Erap? Dahil ba entitled siya? Hindi. Bakit? Kasi kasabwat ni Pinoy yan Ang katunayan, ang laki ng pinakinabang ni Erap sa gobyerno ni Pinoy. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, ilan po munang mahalaga mensahe at pagbabalita mula po sa ating impilang. Kami ba yung magbabalik pagkatapos lamang ng ilang saglit. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 11 hanggang alas 12 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo ni Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hindi ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tinan mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Maganda pong umagang muli mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagtatanghal sa palatuntunang Lapid Fire na napapanood po mula alas 8 ng umaga sa 8 TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po naman ng alas 9 tayo sa bayang napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Hanggang alas 10 po ang ating palatuntunan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talaswas. Sa mga nais pong tumawag, ang ating pong landline ay 4120288. Ang text line po naman natin ay 0917-798-8910. Ano po masasabi ninyo sa naging desisyon ng Korte Suprema na ipinagutos po ang pagpapalaya kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo? Mag-text po kayo sa amin, ho? Ano po reaksyon ninyo? Pagkatapos po na makulong si Gloria ng ilang taon, 5 taon sa Veterans Hospital, hindi naman nalitis. Ayan ang masasabi ninyo. Yung kaso, sinampahan sila ng kaso, pero wala namang paglilitis na nangyari. Yan po ay mga kaibigan, isa lamang sa ating po mga pag-uusapan ngayong umaga sa palatuntunang Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. At bago ho yan mga kaibigan, pinagbabawal daw po pala ito ayon sa isang abogado, pinagbabawal daw na lumahok sa darating na halalan sa Oktubre ng barangay, SK at saka barangay elections, mga kaibigan, yung mga kamag-anak ng mga politiko o kaya ng mga public officials na nakapwesto, mga politiko mga politiko sa local, mga elected officials ba? mga hindi ko malaman na andyan dito sabi nung election lawyer. Alam naman ninyo, election lawyer, mga kaibigan, hindi naman niya sinabi kung halimbawa bang may tatakbo na kamag-anak ng politiko sa SK. Siyempre, para yan ma-disqualify before election o after election, ma-disqualify, kinakailangan may mag-file. Hindi naman nag-e-exercise ng moto proprio yan. Namimili yung COMELEC wala namang ine-exercise yan kung sino ang dapat po na hindi makatakbo. Halimbawa ni reklamo, hindi naman ina-actionan. Na-actionan, tapos na, wala na. Nasa linya ho natin, mga kaibigan, tinawagan po natin ngayong umaga ang dati pong chairman, pinakamahusay na naging chairman ng PCSO, mga kaibigan. Ito pinakamahusay. Ito, sasabihin ko sa inyo, sino makakatutol? Walang nangyari sa panahon nila na mga
away-away, mga katulad ng nangyari pagkatapos ng kanyang panahon, sumbatan dito, away dito, ang pinag-aawayan naman pera, di ba? Hindi ho nangyari yan sa panahon niya. Walang iba kundi si dating PCSO Chairman Manuling Morato. Nasa linya po natin. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Chairman? Opo. Magandang umaga. Opo. Manuling lang. Opo, kasama ho natin dito si Rose Novenario at saka si Peter Talastas. Okay. Opo, may tatanong kami, siyempre po, Chairman, itong kaso na kung saan pinapalaya na po si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, isa po kayo sa mga co-accused dito sa kasong ito. Pwede po ba naming makuha ang inyong reaksyon sa naging ruling ng Korte Suprema? Ayan. Pues, Juan, Percy, ako primero na tama yun at kawawa naman talaga halos 5 taon na ihirap ni si Presidente Gloria. Ako sa awa ng Diyos, una-una ako na-quit at wala ako talagang partisipasyon doon. Director lang ako doon panahon niya sa PCSO. Opo. Pero yung nangyari kay Presidente Gloria sa amin, walang katotohanan yun Opo. Kasi nga, yung intelligence fund na yan, subalit man hindi ko nakita at director lang ako, pero tinanong ko naman kung anong ginawa nila sa PCSO dyan. Opo. Hindi naman 360 million o kung ano yung sinasabi nila, 150 lang yon Opo. for 2010. Kasi kalahating taon lang kami doon, up to June, umupo na si President Aquino ng kalahati ng taon na yon. So ginamit nila Marjovico yung ibang pera hanggang katapusan. Pero sa parte ng panahon ng Presidente Gloria, dapat niya bigyan ng medalya yan Kawawa naman ang pinaranasan niya kasi at saka kami na rin, lahat kami, 11 kami. At tinanong ko kung saan nga ginamit yung pera. Opo. Pala naman ginamit at utos sa Presidente na tulungan yung mga nasa death row ng mga OFW. Yung mga papatayin. Opo. Sa ibang parte ng mundo. Yung blood money, Chairman. Blood money na tinatawag. Opo. So, kaya nung panahon ng Presidente Gloria, walang napatay na OFW. Yung ibang, yan, sa nakalipas, permin patay. Sa PCSO, binabayaran yung tinutulungan, bayaran yung blood money. Kasi yung pamilya ng mga nag-accuse sa kanila, napayag naman na bayaran na lang sila. No? So, malaking bagay yung ginawa naman ni Presidente doon. Oho. Presidente Gloria. Yes. Yun ho bang kasama ho ba yun na parang dinivert yung pera sa demandang inihain laban sa inyo? Alin yun? Yung intelligence fund, supposed to be intelligence fund. Pero ginamit, sabi nyo nga po, ginamit sa blood money para sa pagpapalaya ng ating mga bibitaying OFW. Yun ho ba, kasamang binanggit sa kaso na parang pinalilitaw na yun, dinivert na pondo? Misused daw, sabi. Oho. Alam mo, Percy, yung intelligence fund, pwede naman gamitin yun sa balitawang intelligence fund. Tama, oho. Pwede naman yung gamitin sa pagtulong. Kahit sa no? Kahit saan. Kahit sa pwedeng gamitin yun. Yan naman, oo naman. Kasi yung PCSO, binibigay yung pera sa DFA, sa Department of Foreign Affairs. Opo. Sino naman na nagbabayad sa mga kwan
sa OFW, yung pamilya nung nagdemanda sa kanila. Opo. Sila nagbabayad. Ang PCSO lang ang natulong. Chairman, yung po bang nabanggit nyo, no, at naririnig ko rin kanina pa sa ibang programa sa ibang istasyon, na nagkaroon na pala ng acquittal kayo dito, yung ibang co-accused dyan sa kaso ni former President Gloria Macapagal-Arroyo? Nagkaroon ng acquittal? Iba? Ha? Ilan na po kayong, Chairman, si Rose po ito, Rose Novenario. Hi, Rose. Hello po. Oh. Ilan na po kayong co-accused ni GMA na na-acquit? Lahat po kayo na-acquit na? Siya po yung huli? Ako una na-acquit. Talagang wala naman akong participation doon at director lang ako. So, ang mga na-acquit na, tatlo kami na director, si Tarok, si Papoy Tarok, ano nga ba ito, si director, nakakalimutan ko ng pangalan. Pero at saka ako, yung iba, naka-bail na. Noon pa, si Chairman Valencia. At saka, wala na itaya pa. Si ano po, Chairman? Si, ano ba yung Rosario Uriarte ba yon? Ed Uriarte ba? Rosario Uriarte. Kawawa din na nangyari sa kanya, Rose. Kasi si GM Uriarte ay kwan. Kaya nagpunta na sa abroad. No? Kasi naawa din ako nung pagpupo ni Majivico sa board meeting, yung primero board meeting, kasi kami nagbabaan na kami lahat sa June 30. Naiwan siya kasi yung transition period para mai-entrega sa bagong administrasyon. Pinaresign siya ni Majivico, pinilit siya papirmahin ng resignation paper sa board meeting. So nag-iiyak siya na nag-iiyak. Ngayon, nung papunta rin sa office niya para kunin lahat yung kanya mga papeles, mga documentos niya, ang nangyari, pinarigira na ng PSG yung opisina niya. So wala siya nadala. Ang kasama dun, Rose, ay yung mga resibo ng intelligence fund. Ayun. So, paano niya magde-defend yung sarili niya? Kasi magmula noong nangyari yun, tumakbo sa akin sa bahay. Dito nag-iiyak. Tinuha raw lahat ng kanyang papeles. Nadaanan na yun ng COA eh. Ang hirap dito at hindi ko maintindihan, Rose, ay lahat yung mga intelligence fund ng PCSO, na-clear na yan ng COA. Yan na hindi ko maintindihan. Ano pa ang kinu-question nila? So, ibig sabihin, walang negative COA findings para maging basihan ng kaso. Walang negative findings po yung COA para maging basihan ng kaso. I'll give an example. For example, Rose, kukuha siya ng 10 million o 5 million. Hindi na siya makakakuha hanggang hindi niya kinlir yung 5 million. Kung saan tumuloy. So, ang COA, ini-inspection yung mga resibo. Pero, hindi dinadala sa COA yung resibo, iniiwan sa PCSO. Basta yung clearance, the certificate, ang binibigay. Stricto pa naman yung si Mrs. Juarez na yun, ang pangalan. Tapos, ganyan na nangyari. Hindi na namin naintindihan kung anong punot-bunga niya, pero sasabihin ko sa inyo na ang nagwalang hiya sa amin ay akbayan. Ayun si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros. Yan nag-umpisa yung kasong yan.
sa hearing, binasa lang sa hearing sa Senado, hearsay lang yun kung tutusin. Yung nakinig niya sa hearing, kasama niya yung corporate secretary si Eduardo Araulio ng PCSO, pareho silang akbayan. Kinunsaba si Marjorie ko na idemanda kami sa ombudsman, wala man lang supporting paper. Basta kukwento-kwento na sa akin yung papeles nagkwento ng ganito raw nangyari sa hearing sa Senate, pero hindi yung pwede. Dapat supported by documents. Wala. Kaya nga, nagtaka ko, 4 na buwan, ako nakakulong sa hospital kasi naoperahan ako sa puso. Noong panahon na yun, October 4, papunta ako sa Makati, nasa Balete Drive ako, makinig ko sa radyo, sinama ko sa bladder case. Hindi ko nakita yung perang yun. So, pake ako sa kotse. Kasi nakinig ko sa radyo. Naitakbo naman ako ng driver ko sa St. Luke's. So, di na nga, naoperahan na ako sa puso. Tapos, ang Sandigan Bayan, hinospital arrest ako. 8 buwan ako sa loob. Kaya mahirap yung pinagranasan namin. At ito pa, Percy at saka Rose. Nung kami nag-hearing na, 4 na buwan yung kanilang pagsasubmit na ebidensya. Nagdasubmit sila 4 na buwan, ang tagal-tagal. Ngayon sinabi sa akin ng mga empleyado sa PCSO, nag-manufacture raw yung corporate secretary na akbayan. Na yung mga dokumento pinapasok ay certified true copies ang corporate secretary. May nakita kong iba na sinabit na hindi naman yun ang totoong nangyari. Pinukuha yung aming pirma at tapos ini-splice. Ay, hindi ko na talaga alam kung paano ginawa nila yun. Falsification of, ano yun? Public documents. That's the word. Falsification of public. Ngayon nung tapos na itong kasong ito, may balak po ba kayo na balikan o kaya sampahan din ang kaukulang kaso para naman makakuha kayo ng hustisya sa ginawa sa inyo? Na wala naman pinagbasihan, puro mga inimbento nila at pinalsipay nila mga documents. Ano po binabalak nyo ngayon, Chairman? Well, nakinig ko yung mga kasama namin, Percy, ay ganit na nagbabalak. Kung sakaling ituloy nila, siyempre, sasali na din ako. Talaga unfair yung ginawa Ako tatanungin mo, Percy, dapat niya bigyan ng medalya yan sa Presidente Gloria. Kasi very noble yung ginawa niya. At daming buhay na sinalpa niya. Dapat yung mga OFW, malaman nila yan. Na kaya nagdusa kayo sa kasong hindi naman ninyo, wala naman kayong kasalanan, dahil para sa kapakanan ng mga kababayan nating OFW. Napapatayin. Nasa death row. Hindi nila alam. Akala nila, Department of Foreign Affairs na nagbabayad. Ang utos sa Presidente Gloria yun, ang PCSO nagbibigay ng pera sa DFW, sila nag-aabot. Siyempre, yung DFA, yun lang ang kumakatawan Wala namang pondo yung DFA para sa blood money. Sa PCSO, yung pera. Yun ang purpose na pinaglaanan ni GMA. Yes. So ito antayin natin 'yan yung dapat lang kasi, Chairman, ang issue dito yung injustice. Yung nga pinag-uusapan namin kanina po paano kung hindi dahil galit tayo kay Gloria, marami tayong ayaw kay Gloria, pero hindi natin pwedeng i-compromise ang injustice. O kaya dahil galit lang tayo kay Gloria, baliwala na sa atin ang hustisya. Yung sila ang galit, pinagtulong-tulungan. Dapat tayo mga mamamayan nga yan. Sabi ko nga kanina, Chairman, ang mamamayan dapat pag may injustice, kay sino pa yung involved,
injustice pa rin yan. Dapat ang i-observe natin ay yung rule of law, hindi ho ba? Tama. Ay walang rule of law sa nakaraan na rehimen eh. Chairman, ito pa po may tanong ako. Ito pong nakaraang administrasyon naman po nito nila Margie Wico. Meron po ba kayong nabalitaang nagkaroon naman po ng anomalya doon sa panahon nila sa PCS po? Grabe, Rose, talaga. Hindi ka maniniwala. Sasabihin ko na sa iyo, yung primero, unang-una, pag-upo nila, umalis doon sa Quezon Institute. Sa QI. May 50 years kami na kontrato ng pirmado ni Presidente Ramos. Doong ngayon, inilipat niya sa PICC. Hindi naman magkasya sa PICC. Kaya kalat-kalat. May sa Quezon City, may sa San Marcelino, meron sa Camp Aguinaldo, yung mga tickets na loto. Kinalat niya. Sana sa PCSO, siyempre, naghahari sila doon. Pero itong punto ko, 6.5 hectares yung lupa na inaarkilahan namin. Dahil ang laking building, nandun kami lahat. One-stop shop lang kami, may hirap na dumadating galing probinsya, either nadating sa Quiapo o nadating sa Cubao. Ay nasa center kami, yung QI. Kaya madaling puntahan kami na may hirap. Ngayon, kalat-kalat sila na ang office ngayon magbula sa PICC. Dito ka bayad namin dito sa Quezon Institute sa laki. Pati parking lot, pati mga buildings. 2,300,000 lamang. 1,500 employees kasa kami. Sa PICC, 500 lang nagkasya. 9 million a month ang bayad nila. Ano ang ginawa doon sa kontrata? Doon sa 50 years kontrata? Ano ang ginawa nila doon sa kontrata, doon sa QI? Yan, gusto nila ibenta pala yun. Mag-ahente sila, ibebenta nila. Ipapalist nila sa iba, sa commercial. Dapat pala, real estate business yan. Private property yun, Rose. Ay, hindi nila alam, nung ibinibenta nila, may column pa ako nun sa People's Journal. Sinabi ko na hindi ninyo pwede ibenta yan kasi nung lumipat kami dyan, i-declare ko sa Historical Commission. Ayun. Kasi yung building Building na occupy namin. Kasi sa ibabaw ng building, nandun yung penthouse ni Presidente Quezon nung siya ay may sakit ng tuberculosis. Ayun. Kaya historical site yun. Dapat i-preserve yun dapat i-preserve yun, di ho ba? Dapat po talagang i-preserve yun. Ay talagang kailangan at saka ang ganda naman yung lugar na yun, wala nang mahanap. Kaya nakakalungkot yung pangyayari. Kasi ngayon, nandun sila sa Shaw Boulevard, 2 building na kalat-kalat ang opisina, tapos ang iba nandito sa Land Center, saka sa San Marcelino. Nahihirapan na mahihirap Kailan pumunta sa mga para mag-approve doon, pupunta doon sa kabila para mag-approve. Pinaalis naman sila dyan sa Shaw Boulevard noon. Ano ho nang nangyari doon sa QI nung hindi nila naibenta? Wala. Anton, nakatiwawa kasi alam mo, Rose, dinimanda ng Philippine Tuberculosis Society, may-ari ng QI, na valid yung contract nila na pirmado ni Presidente Quezon, ni Presidente Ramos. So, ano nangyari dito? Natalo sila Margie Wico dyan sa korte, valid raw ang kontrato. Kaya for the next, for the 50 years, kailan magbayad sila monthly. Nagbabayad monthly ng 2.5 million na wala naman nakatira. Bakit hindi nila ibinalik yung office ng PCSO doon? Total, binabayaran. nagbabayad naman pala sila ng para hindi na nagbabayad. Yun nga dapat namin gawin. Dapat yan ang mangyari. Ang problema dito, Rose, hindi lang umalis dyan sa PCSO. Pinagwawasak nila mga sahig, tinanggal ang mga bintana, tinanggal ang mga aircon, tinanggal ang
ang elevator, pinastas lahat. Ay, Pati pinagawa ang mga niya yun noon, toilet ah. bowl Oo. sa mga banyo. Talagang kinanibalize nila eh. Sa Nilagay sa libahe. isang bodega dyan sa Santa Mesa. Pero nasa kontrato ni Presidente Ramos at saka ako din, pumirma kami dalawa, na lahat ng fixed improvements sa building na yun, ay hindi pwedeng tagalin. Oo. O kasi, Nila, binisbit nila at hindi rin magkagamit. Bakit nila hindi iniwan doon? Qualified TEP yun ah. Yes, I think so. Diba ho? Aba, Yes. loko pala Di talaga. ba nakakama lahat doon? Oo. Nandun din kasama namin yung child house ni Ricky Reyes. Yung Oo. may silenta na leukemia ng mga Oo, bata. may mga cancer na bata, oo. Saka Oo, kayo nagpaayos pinayos nila. nun eh, oo. Kayo nagpaayos nun, di ba? Ilaw, pinutulan ng tubig para umalis. Ang kawawa, nag-iiyakan yung mga bata. Yung pala Kasi- yung narereklamo nun ni Ricky Reyes na pinalayas yung, oo, tama. Yes. Kawawa talaga yung mga bata. May sakit na hirapan pa. Alam mo, para umalis, pinutulan nila ng tubig. Pinutulan ng ilaw. Pero ka naman yun, imbes na makiusap na lang sa mabuting paraan, yung pala naman, nadating na yung buyer. Kailangan na bakante na lahat. Tapos, yun na nga, sinulat ko sa periodiko, sa column ko, na hindi ninyo pwedeng yung ibenta. Kasi historical site yan. So, yun, gano'n ang katapos-tapusan, pero malaking disgrasya na ang inabot ng lahat, pati yung mga empleyado na 1,500 ng PCSO. Dati nasa San Marcelino kami, nung lumipat kami dito sa Quezon Institute, ang mga empleyado naghanap na ng bahay dito sa Quezon City at 50 anyos na nga naman kami dito eh. Sa Marikina, dito sa mga malapit na, dito sa QI. Kasi para mag-aral yung mga bata nila, lahat na dislocate ang buhay nila. Kasi dinala naman sa PICC. Ay, masyadong malaking pahirap ang ginawa. Bandido pala to sila. Bandido pala to sila Margie Wico, no? Style bandido, no? No, talaga. Sobra. Chairman, ngayon marami palang anomalya na naganap dyan during their administration. Meron ba rin kayong balak na papanagutin sila doon sa mga ginawa nila, alang-alang ho doon sa mga taong naagrabyado dahil sa katiwali ang ginawa nila? Saka disadvantages sa gobyerno na-deprive sila ng kanilang entitlement sa charity ng ating gobyerno. Ako, sobra ang ginawa nila. Yung paglipat-lipat lang, Yun lang sa QI, malaki. Lipat ang kahakot ng mga truck ng army, papunta doon sa PICC na naglilipitan sila. Over 100 plus million ang ginastos nila para lumipat lang. Pagkatapos lumipat na naman sa Shaw Boulevard, nalis sila sa PICC after 1 year. Paglipat naman, something like 70 million naman raw para lumipat naman dito sa Shaw Boulevard. Grabe talagang nangyari dyan. Kung talagang pupunahin nila ang ginawa nila. Okay, Chairman. Mayroon ho kayong planong mag-file ng kaso o kung sino man po, halimbawa yung PCSO Employees Union, o kaya kung sino po yung mga well-meaning organizations dahil yung pag-dishonor nila dun sa kontrata sa QI naging disadvantage sa gobyerno dahil gumastos pa sila ng mas malaki, di ho ba? Yes, dapat lang, Rose. Pero depende yun sa mga kasamahan ko kung anong gagawin nila. Nakikinig ko na yun ang gusto nilang gawin. So, titignan natin kung anong kalalabsan nito. Kasi Chairman, ganito kung meron kayong mga pagbabasihan dyan at hindi nyo naman magagawa na mag-file ng kaso, nandito kami. Kami na lang. Kasi as taxpayer, pwede naman namin gawin yan pagsasampa ng kaso sa mga laban sa mga gumagawa ng katiwalian na yan
No, totoo yun. Totoo yun. Sobra talaga ang ginawa nila. Kasi, alam mo, ang ginawa pa, Percy, 490 plus na empleyado ng PCSO, yung mga sa panahon namin, tinanggal nila. Pinalta ng yellow raw. Hindi raw yellow yung mga nandoon. Tinanggal nila. Kawawa naman eh. Oh, my God. Dami pa lang. 400 plus. Tuwid na daan yan. 490. Almost 500 employees. Oho. Ang masakit pa yung para lumalabas dyan yung mga nag-file ng kaso eh. Ako, suspecha ko, sila rin na nasa likod eh. Yung nag-file ng kaso laban sa inyo. Oh. Sila talaga nasa likod. Oho. Alam mo, nagkunsaba sila, wala sila mapresentang masamang dokumentos kontra sa amin. Kinunsyaba nga ang Akbayan. Akbayan and Wico. Oho. Kasi yun ang, aywan ko, yun yata ang ginagamit para maggulo eh. Oh, para magbukang makabayan yung ginagawa nila. Kahit hindi naman totoo. Hindi ito nagkatotoo. Oh, binigin. Hindi mo na nga dokumento ibitinan sa ombudsman eh. Ewan ko lang kung paano nakarating ito sa Sandigan Bayan. Talaga wala na kami talaga magawa na tama eh. Kasi talagang hindi namin maintindihan kung ano yung galit na yan. Nagpapalakas si Margie Vico sa kanyang amo na siyang magpapakulong kay Gloria. Yun. Ewan ko talagang... Tapos tinanggal. Natanggal din siya eh. Natanggal din eh. Natanggal din siya, di ba ho, sa PCSO? Hindi totoo yun. Arte lang niya yun. Yung isang 3 taon, para hindi sa sampahan ng mga kaso, kunwari, napapalitan raw siya. Pero hindi it's by convenience yun. Ginawa niya, matalino. Deliberate Pinlano. Kasi, pag tinapos mo yung term mo ng 6 years, kung makasalanan ka, babagsakan ka lahat ng kaso. Kaya ginawa niya, pinasa niya sa iba yung kalahati. Criminal mind, Kaya si Maliksiyang nakonsumi, no? Kawawa talaga si Governor Maliksi. Kilala ko yan eh. Hindi yan kagawa ng ganun. Pinagtulungan pa ng board. Pobre, walang magawa. Ang problema ngayon, ito nakinig ko nagsusumbong yung mga tao doon na si Chairman Maliksi raw, pagdating ng June 30 ng election, umalis na. Paalam na. Pero can you believe it? Nandun pa yung mga walang health director na biniting pa sila. Hanggang ngayon, wala na yung amo nila sa pwesto. Paano yun? Hindi, kasi sinasamantala nila eh. Shredding raw ng document. Shredding? Yeah, kasi siguro yun, ayaw nila magamit ebidensya kontra sa kanila. Ayan ang sumbong ng union. Meron nga akong alam na dyan na anomaly pag-upo nila eh. Ibinigyan ng kontrata yung isang media establishment na siyang nakinabang ng saksakan ng laki sa advertisement niya, milyon-milyon ang ginagamit, ipinagtayo pa ng isang dyaryo. Pondo ng PCS. Alam mo, Percy, dapat pagkapanalo nitong bago administrasyon, pinasakan na ng isang tao dyan magbantay. Tama. Ang problema, wala eh. Wala pang napipili. Hanggang ngayon, hanggang sa July 31 raw sila doon. Yun raw, nangyayari. Marami nangyayari. At isa pa, nag-a-appoint ng mga empleyadong kaibigan nila. Pinapasakan ng PCSO. Wala na silang poder, gumawa nun. Nagpa-planting na ng mga kuha nila, kakutsaba nila. Paano yan, Chairman, kung sakasakali ho, may aluking kayo na makabalik dyan sa PCSO, tatanggapin pa ho ba ninyo? Alam mo ako, never ako humingi ng pwesto sa gobyerno. Panahon ni Cory sa MTRTD, hindi ko hiniling yan. Panahon ni Presidente Ramos sa PCSO, chairman ng PCSO 1994,
hindi ko din hililin yan. Panahon ni Gloria, 2004, nagdating nila sa bahay ko sa fax ko isang gabi ang appointed ako ng director. Tinawagan ko si Presidente Gloria Director, Ma'am, bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Ay, sabi niya, tulungan mo na lang ako magaling at hindi natulong sa may hirap doon. So, sabi ko, 1 taon lang, ma'am. Hindi ko akalain na umabot ko ng 2010. 7 taon. Yan ang mga nangyari sa akin. Pero hindi ako marunong humingi. Nahihiya ako. Kami gusto namin makabalik kayo dyan kasi maraming tao ang natulungan ninyo. Kayo ang pinaka-effective na taong nailagay dyan sa sweep. Sa kasaysayan ng PCSO. Di ba, Chairman, yung panahon nyo, mayroon pa kayong libreng pagpapalibing, Tama. Samantalang isa lang yung lotto draw nun. Nung chairman ako, panahon ng President Ramos, from birth sa panganak hanggang mamatay. Para pala kayo si Mayor Lim, from womb to tomb. That is correct. Yung kinausap namin na mga punerarya, 4,500 lang. May decenteng kabaong na at panibig kasi masyadong mamahal. Mga anak, masyadong mahal, mamatay. So, sinakop namin yun. Pero yun, tinanggal lahat yun nag-umpisa yata pagtanggal nun ni Justice Palma. Yung nag-take over sa akin. Tinanggal nila. Alam mo, Rose at saka Percy, ganito nag-umpisa awayan namin Doon bumaba kami sa pwesto ng June 30. Bago kami bumaba, mga April, May 31 na may kailangan ng kidney transplant. So, pinasok ko sa board. Naaprubahan naman Alam mo, sa 30 billion na kinikita ng PCSO, mayroon kaming policy na bawat operasyon sa puso, 1 million, sa kidney, 1 million, sa liver, 1 million, yung mga major operation. 1 million ang aming fund dyan, tinutulong. Hindi namin maubos ang charity fund dyan. Dapat siya po, nung tanggapin sa kanan na kamay, ilabas sa kaliwa. Kasi ang pangangailangan na may hirap ay immediate. Hindi pwede mag-intay. So, nung mapaprove namin ng may ganyan sa board, pag-upo nila ng July 5, kinancel ng Madjuwi ko lahat yung 31. Namatay lahat yun. Tapos binaksak niya sa 20,000. Ang operasyon, hindi bubuhay ba sa 20,000? Sa maintenance medicine, hindi yun magkakasya. Alam mo kung bakit nagtitipid siya, hindi naman niya pera yun. Pera ng tao yun. Mandate ng PCSO yun, tumulong Bakit mo titipirin yung tulong? Hindi ko nga maintindihan. Kaya sabi ko, Rose, ang PCSO, dapat, kung anong kitain namin, ilabas kagad sa may hirap. Hindi mo naman pwede sabihin, mag-intay ka. Hindi dapat nagpapalaki ng deposit ng isang PCSO. It's a charity institution yan. At siyempre, ang may sakit na may hirap, hindi mo pwede pag-intayin. Gagutin mo kagad, paggamot mo kagad. Yan kami nag-away. Siyempre, nagkalit ako. Wala na akong ginawa kundi magligid ako doon sa pamilya ng mga namatayan. At 31 nakikipamay ako. Bibigyan ako ng sarili kong kaunting tulong, maski pa paano. Pala, nung pag-alis nyo dyan, pinalitan pala yung ibig sabihin ng PCSO. Yung S, pinalitan Swapang. Ginawan swapang. S daw, swapang. Ayaw ko na tumawa, pero napatawa na ako sa sinabi mo. Kasi seryoso itong dapat na pagdadami. Seryoso talaga kasi yung PCSO ang laking bagay sa pagtulong sa mga. Lalo na ngayon, pinarami nila yung klase ng di ba?
ng Yes, alam mo, Rose, Google dyan, oo. we're fighting poverty, di ba? Yan ang problema natin ngayon. Ang dami mahirap. Pero alam mo, isa sa cause ng poverty, yung pag nagkasakit ang mahirap. Lahat yung savings nila, ubos pag hindi mo tinulungan yan. Talagang yun ang nagpapahirap sa kanila. Pag merong magkasakit na isang miyembro ng pamilya, wala. Bagsak na ulit yung pamilya yun. Bagsak yung kabuhayan, oo. Oo. Ito pala, Chairman, nakalimutan kong tanungin. Itong si Senator Laila de Lima, disheartened daw sa kanyang disheartened daw si Senator Laila de Lima dun sa desisyon ng Korte Suprema na nag-aabsuelto kay GMA. Hindi daw... Huwag naman silang ganyan. Parang wala na sila mga puso. Ano yan? Terminal lang sila ang tama. Puro mali sila. Ginawa nila kay GMA. Dapat si GMA magdemanda sa kanila. Alam mo yung samahan na yan na nakalipas na rehimen, huwag naman silang ganyan. Pinahirapan na nila, inapin na nila, hindi naman totoo, ipinahirapan nila. Hanggang ngayon, Rose, hindi ko makalimutan yung pagdukot niya sa airport, naka-wheelchair si Presidente Gloria. Ano ba yun? Para ka nagsasafari sa Africa na nanghuhuli ng tigre. Nagsafari sa Africa. Si De Lima yung elepante. Ang elepante naghuhuli doon sa maliliit. Oo, tama. Talaga tong siya. Ito, meron lang akong babasahin na isang text sa chairman para sa inyo ito Sabi niya, andyan pala si Chairman Manuling Morato. 2,000 ang binibigay niyan by check. Isa po ako tumitistigo. Mayaman kaya naghirap yung tao, nilapit ko sa kanya. Bakit ko daw pinapasok sa Chinese General wala na po pera? Naawa si Chairman kay Jonathan Rojas. Ang sakit sa cancer na pudpud na po ang ilong. Totoo po yun. Kahit hanapin niyo ang record, ang hindi ko matulungan ang sarili ko. Salamat po, Chairman Manuling. Ay, nako, hindi na kailangan. Obligasyon natin at duty natin tulungan sila. Oo. At saka gusto ko rin iparating sa inyo yung pasasalamat din ni, madalas na ikinukwento ito ni Mayor Lim sa mga kausap niya na, alam mo yan, si Chairman Morato, mabuting tao yan. Sabi niya, nung ako nakaupo sa Maynila, kahit na daw po hindi kayo magkapartido o hindi niya kapartido yung administration, isang tawag lang niya sa tanggapan ninyo kapag may mga humingi ng tulong, lahat yun natulungan ninyo. Well, perse, yun ang isang ginawa ko sa PCSO. Walang political color. Opo. Maski kaaway, maski dapat bigyan, para sa lahat yan Hindi talaga ako namumulitika sa pwesto. Maski, alam mo, ibang ko sabihin ko, meron mga tumatawag sa akin noon. Nagpapasalamat na napagamot ko raw sila. May isang galing sa Cebu yung tawag. Sabi ka, mabuti naman po. Pero sabi pa naman, MPA ho ako. Maraming tumatawag na gano'n. Kasi naman, hindi naman ako nagtatanong kung sino tutulungan ako. Bakit? Sino ka ba? MPA o kung ano. Wala. Basta may sakit. May sakit. Tinutulungan ko. Basta tao yan. Nahingi ng tulong. Ayun, maraming tumatawag. Hindi po ninyo alam, pinagdamit po ninyo ako. MPA po kami. So bakit? Sabi ko, karapatin din naman ninyong matulungan kayo. Bakit naman hindi? Sabi ko, gano'n. Ay, nako. Kumusta naman po ang ating kalusugan ngayon, Chairman? Okay naman. Fully recovered na ako, Percy. Pwede nang bumalik. Pwede nang bumalik sa PCSO. Nahiya ko dyan sa tanong ninyo. Pero if it's a call to duty,
magsakripisyo di ako. Opo. Chairman, nakikinig daw yung pinakamaganda mong pamangkin, si Pia. Oo, good morning daw. Oo, nag-text siya. Okay. Salamat po sa inyo, Chairman, Maraming salamat, Sir Rose. Thank you, Chairman. Baka may gusto kayong idagdag doon sa tungkol dito sa desisyon ng Korte Suprema. Ako na natutuwa na ako na natapos na yung gobyerno na vindictiveness and hatred. Hindi ko talaga matanggap yun. Mabuti na lang na nawala na yun. Kasi ang dami nila nasaktan. Kaya irereserba na lang natin yung ibang usapan natin sa ibang pagkakataon. Opo. Okay? Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Percy. Thank you, Rose. Yan po si dating PCSO Chairman Manuling Morato. Magbabalik po kami pagkatapos lamang ng ilang mensahe. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dada. It's 9:30 now. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali, at Miss Saigon, Ima Castro, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hindi ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Charlie Mendez tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Handang Pinas! Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino.
This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Bigan, basahin natin ito mga text natin. Tama naman si Chairman Morato ang talagang bagay na bigyan natin ng pagkakataon muli makapaglingkod sa taong bayan, no? Dahil sa panahon niya lang naman talaga nakita natin na malaki ang nagawa niya para matulungan yung mapunta yung purpose kung bakit meron tayong Philippine Charity Sweepstakes Office. May charter yan eh. Ang talagang objective niya kung ba't tinayo yan, nasa pamagat na nga ng opisina niya, charity. Kawang gawa. Na wala kang pipiliin, wala kang sisinuhin. Nung si Wico na upo dyan, yung sarili niya, chinarity niya. Is-chinarity niya yung pera sa kanya. Grabe ginawa, no? Kaya pala si Danny Lim, naging advisor nila dyan, no? Mga kaibigan, yan pala isa sa nag-file ng kaso, no? Yan ang in-advise niya, yung mga pang-aabuso. Oo, mga kaibigan. So ito, basahin mo nga, Ros. Oo, sabi ng 5178 ang last 4 numbers. Dito sa Apolonio, Balintawak, nag-job fair. Kinolektahan ang mga nag-apply ng TIG 600 at bukod pa sa medical, niloko ang mga applicants. Sana maimbestigahan ang kapitan. Tapos ang sahod, 100, lugi pa sa pagkain at pamasahe. Animal ang pasimuno rito sa Apolonio Samson, Balintawak, Quezon City. Ano pangalan ng chairman dyan? Ay, hindi niya sinabi. Damuhong yan. O bakit hindi po kayo dumulog dun sa Quezon City Hall, di ba? Kay Mayor. Kay Mayor Herbert Bautista. Sumbong nyo. Ayan, 1170 last numbers. Para naman pang may kasalanan si Gloria, bakit napalaya ng ganong kabilis? Sino malakas na lumakad nito? Rose of Pampanga. Ano raw? Bakit daw para naman Para naman daw may kasalanan si Gloria, ba't napalaya? Parang kine-question niya. Hindi, ba't ganun kabilis? Apat na taon na nga yun. Ilang taon nakakulong? Ikaw nga, kulong kita, 6 na buwan lang. Meron tayong right to speedy trial para maiwasan na yung mga tao makukulong na matagal kung wala namang kasalanan. Paano yung injustice ho yun? 9903. Persecution lang ang ginawa ni Noynoy at Dilima kay Gloria. Nakakatulog pa kaya ang bakla? Vindictive na bungangerang minumulto kaya siya ni Corona at dati AP chief na namatay sa sama ng loob dahil sa kalupitan niya, sabi ni Chris Manyaki. Alam ko na yan. Makati. Alam mo, may bagong commercial si Chris. Bagay na bagay sa kanya. Ano? Toyo. Toyo ni Chris. Mabuhay si GMA, kulong si Noynoy sa pagnanakaw at sa mama sa Pano Mardes. Dilima sa pagkakapigil niya sa airport kay GMA during that time walang kaso. Abad at Dinky sa pagnanakaw. Chris, sabi niya, no? Ito naman sa 8177. Maraming salamat sa kagalang-galang na tumulong kay ex-former Gloria Arroyo. Napaluha ako kasi humingi ako ng permiso kay Pinoy. Walang reply na dumalaw ako sa Veterans Hospital. At pagkikita namin ni Mikey Arroyo sa GMA7, alam ko sinadya niya ako sa studio kasama si Manolo Pabis. Mabait ang Arroyo family. Ang pagtitiwala nila, makalapit ako sa kanila na walang abala. Salamat sa pagtitiwala nila na napaluha nang malaman ko maayos ang lahat. Sabi ni Ray Perez Bautista. Ayan. Buti ka pa, kilala ka niyan. Ayan, dapat lang palayain. Malaki ang ginampanan niya sa PCSO. Alam ko po yan, marami na ako nilapit kay Manuling Morato. Yun. Masasabi ko lang na talaga hindi nakasuhan at hindi napatunayan ng Aquino admin
na nagkasala si Gloria kaya ibinasura ang kaso na dapat din managot sa ilang kaso niya sa gobyerno at sa ating mamamayan. Dapat aksyonan ni Mayor President Duterte na taasan o lakihan naman ang panggastos budget sa medical assistance na mamamayang may sakit na humingi ng tulong pampagamot. Salamat po. Ayan, talaga naman dapat narinig nyo yung kay Chairman Morato, milyon-milyon pala ina-allocate nilang budget, para sa may mga cancer o operasyon sa 1 million puso. per patient. 1 million yun, yung mga major operation. Di ba? Ito pa, ano yan? Good day, mag-ingat kayo sa akbayan para mga ahas yan. Kaya ako wala akong tiwala sa mga grupo na yan. Ako rin alam ko yan binabayaran ng mga politiko yan magrarally. Ano yan upahan yan Dito'y wala. Dapat yan sa nightclub Doon kasi may akbayan ka ron Bagay sila ron, di ba? Tapos gagamitin mo, babayaran mo. Kala ko akbayad. Hindi, akbayan mo rin. Akbayad. Kaya nga akbayad. Pagka-akbay mo, babayaran mo. Para kan si Lista. Pag pupunta ng Kape de Malate, may inaakbayan siya ron Akbayan yun, dalawa? Akbayan din yan Wala na po tayong oras. Okay, hanggang bukas pong muli. Tapos si Rose na Paki-save mo yung mga text. Mandahing text kay para kay Chairman Morato. Ayan good day, Kaper. Sana kunin ni Duterte si Chairman Morato bilang membro ng kanyang gobyerno. Malaki ang may tutulong niya, sabi ni Jay ng Baguio City. Ito po si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Margie Wico! Puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network.